Tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang kaligtasan ng mga motorcycle taxi rider kasunod ng mga insidente ng pang-hold up na nauwi sa pagpatay sa ilan sa kanila. Kabilang sa mga mungkahi, pagsuotin sila ng body camera habang buwibiyahe. Upload naman kaya yan sa mga motorcycle taxi rider. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel, anong sabi ng mga rider na nakausap mo? Ivan, pabor pero hindi raw dapat sila ang sumagot sa pambili ng mga body camera. Ayon yan sa ilang motorcycle taxi rider na ating nakapanayam dito sa lungsod ng Caloocan. Dalawa ang anak ng motorcycle taxi rider na si Gerald Morada. Isang taon na siyang naghahanap buhay bilang motorcycle taxi rider. Nang mabalitaan ang nangyari sa mga kapwa rider na pinatay ng kanilang mga pasahero, palagi raw siyang may halong kaba kapag namamasada. Kaya pabor siya sa mga plano para mas matiyak ang kanilang kaligtasan, gaya ng pagpapasuot sa kanila ng body camera. Okay po sa akin na magkaroon ng body cam para po for safety po namin, lalo po pag sa mga pasahero namin, lalo kung magkaroon po ng insidente, may record po. Lalo po pag panggabi po ako, mahirap na po magtiwala. Sa pagdinig ng House Transportation Committee kahapon, napag-usapan ng ilang hakbang para mas matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at riders, kabilang ang police visibility, pagsusuot ng body cameras, user verification at insurance. Binigyang diin ng Highway Patrol Group o HPG ang kahalagahan ng intelligence operations at police visibility. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, may mga tukoy ng mga lugar na mapanganib kaya dapat mas proactive ang aksyon ng pamahalaan. Mungkahi ng HPG magsuot ng body camera ang mga rider at ang operator o ride-hailing company ang mag-provide nito. Kung kaya pong i-provide ng kanilang operator na may body cam din. Para malaking bagay po yun, sir, na deterrent sa na alam natin na lahat ng riders, meron siyang monitoring ng camera. Ayon naman sa LTFRB, binabalangkas na ngayon ng isang circular para sa Know Your Customer Verification para sa 4-wheel at 2-wheel vehicles, kung saan kailangang magrehistro ang pasahero gamit ang government ID at may real-time facial verification para makagawa ng account. Kung hindi verified ang nag-book, pwedeng kanselahin o hindi tanggapin ng rider ang pasahero. Pabor naman ng iba pang rider sa mga panukala kasama na ang pagsusuot ng body camera. Pero sana raw hindi sila ang sasagot sa gastos nito. Ako sa akin payag ako kasi para sa amin yun, safety rin namin. At tanong nga lang kung sino magpo-provide kami o yung mga platform, mga may-ari ng mga kumpanya. Okay lang basta di kami gagastos. Baba na nga ng pera Mahal pa ng gas. Mahal pa yung body cam. So yung mga 5K din yun. Iba na nanawagan naman ang mga riders sa mga ride-hailing app o company na repasuhin ang kanilang polisiya na maaaring masuspend o ma-restrict ang kanilang mga account kung nagkakansela ng booking. Ito ay habang wala pang malinaw at maayos na guidelines para matiyak ang kaligtasan ng mga rider at ng mga pasahero. At yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Gabriel Gonzalez, GMA News.